Hindi hihinto, hindi mapapagod, bagkus pagsisikapan pang magbigay ng mas mahusay, matapat at dekalidad na serbisyong totoo. Sa pagdaan ng panahon ay iba't ibang mga hamon ang kinakaharap ng bawat isa. Batid ng pamahalaang bayan ng Gerona ang mga ito, kaya't minarapat na paghusayan pa ang mga serbisyong nararapat para sa bawat mamamayan ng Gerona. Hi! Welcome dito sa Gerona! Accomplishment 2023, Serbisyong Totoo. Serbisyong pangkalusugan para sa lahat. Ang Super Health Center sa Barangay Amakalan ay ipinatayo katuwang ang Department of Health dahil sa pagnanais na mailapit ang mga serbisyong pangkalusugan sa 7 na karatig na barangay nito, gaya ng Barangay Bularit, San Jose, Luna, Villa Paz, Parsolingan at Rizal. Dahil dito, mas mapakikinabangan na nila ang regular na check-up, HIV counseling, adolescent health, family planning, and national immunization program. Ang pasilidad ding ito ay nakaplano na gawing dialysis center at center for mental health sa mga susunod na taon. Naipatayo rin ang Mega Laboratory sa tabi ng Rural Health Unit 2 sa Barangay Pinasling, kung saan ay maaaring magpa-laboratory ng libre ang mga senior citizens, PWD, cancer and dialysis patients, at iba pang mga nangangailangan ng laboratory services gaya ng complete blood count, urinalysis, fecalysis, fasting at random blood sugar, total cholesterol, triglycerides, blood urea nitrogen, blood uric acid, creatinine, SGPT, SGOT, dengue, HIV test at gene expert. Fully functional na rin ang ating X-ray services na naglalayong serbisyohan ang mga kailangang magpa-X-ray. Bukod dito ay libreng ma-avail ang X-ray services ng mga TB patients. Kinikilala at pinasasalamatan rin ang Charawen Pokpan Foods Philippine Corporation sa kanilang walang sawang pagtulong at pagbibigay ng mga medical equipment sa mega laboratory at sa ating mga rural health units. Dahil dito, ang pamahalaang bayan ng Gerona ay nakakapagbigay ng mas advanced na health services para sa lahat ng mga nangangailangan. Nagdagdag rin ng mga advanced na mga rehabilitation equipment sa rehabilitation centers. Mabigyan ng mas maayos na therapy services ang mga kailangang ma-rehabilitate nating mga kababayan. Salamat po sa PT Services ng Gerona. Mabuhay! Nakahanda na rin ang pagbubukas ng Gerona Municipal Pharmacy na matatagpuan sa loob mismo ng munisipyo. Ito ay naglalayong maisaayos ang pamamahala ng pagbibigay ng mga naayon na mga gamot upang mas mapakinabangan pa ng mga nakararami. Dagdag pa nito ay inaayos na rin ang accreditation ng Animal Bite Center sa Rural Health Unit 1 sa Barangay Abagon at sa mga susunod na buwan ay maaari na magpa-inject at magpagamot ng libre ang mga nakakagat ng iba't ibang hayop. Isinaayos din ang pagbibigay ng mas maayos na dental services, nagdagdag ng mga dental equipment upang mas maraming maserbisyohan ang mga nangangailangan ng dental care. Tuloy-tuloy ang walang sawang pagbibigay ng maayos, mapagkalinga at dekalidad na health services. Sa katunayan, lahat ng ating RHU 1, 2, 3 at 4 ay nakapasa na sa Assessment Level 1 certification of the Adolescent Friendly Health Facility.
Patunay na ang lahat ng pasilidad, mga programa at mga kapabilidad ng mga empleyado ng ating mga rural health units ay naaayon alinsunod sa patakaran ng Department of Health. Serbisyong maproteksyon para sa lahat. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-alalay sa ating mga kababayang may mga suliranin. Dama at alam ng pamahalaang bayan ng Hirona ang kanya-kanyang mga pagsubok na kinakaharap, kaya't isinaalang-alang at ginagawang prioridad na matulungan ang mga nangangailangan sa pamamagitan ng tulong pinansyal sa pagpapagamot, burial assistance at iba pang personal na pangangailangan. Lalo rin tinutukan ang pangangailangan ng ating mga lolo at lola upang sila ay mas maging malusog, masigla at aktibo sa mga komunidad. Dahil dito ay may mga espesyal na mga gawain para sa kanilang kapakanan. Prioridad pa rin ang pagbibigay ng regular na social pension sa kanila. Bukod dito ay mayroon ding mga 64 senior citizens na regular na binigyan ng personal na tulong ng Ama ng Bayan ng Hirona. Kasama rin ang pamahalaang bayan ng Hirona sa pagdiriwang ng mga kaarawan ng apat nating mga lolo at lola sa kanilang ika-100 taon ng kanilang buhay. Ito ay sina Lola Aniceta Dakigan ng Poblasyon 1, Araceli Cortez ng Poblasyon 2, Mercedes Taberna ng Tagumbao at Lola Saluspena Natividad ng San Agustin. Sa tulong ng DSWD at ng Provincial Government ng Tarlac, sila ay nabigyan ng tig 100,000 pesos na pantulong para sa kanilang pangangailangan. Ang munisipyo ng Hirona ay isa pa rin sa mga lokal na pamahalaan na patuloy na nagawaran ng Seal of Child-Friendly Municipality para sa taong 2022. Patunay na ang ating bayan ay isinaalang-alang ang kapakanan ng ating mga kabataan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga programang para sa kanilang patuloy na pag-unlad, proteksyon, kaligtasan ng buhay at pakikilahok. Isa sa pinagmamalaki sa larangan ng daycare program ay ang New Salem Child Development Center na kung saan ito ay nanalo bilang 4th place sa provincial search for Best Child Development Centers. Kasama rin sa karangalang ito ay ang ating kababayan na isang child development worker na si Binibining Rosalind Labasan sa New Salem na kung saan siya ay nanalang 2nd place Best Child Development Worker ngayong taon. Thank you, Provincial Social Welfare and Development Office, for giving me this award. Sa taong ito ay nagpagawa ng mas maayos at naaayon sa standard at mga kaaya-ayang mga barangay daycare centers. Ito ay upang maging mas ligtas at mas maginhawang makapag-aral ang ating mga anak. Ipinagmamalaki rin na ang bayan ng Hirona ay nagawaran ng Panata Ko sa Bayan 2022 GAPAS Award as Model LGU Implementing Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ito ay ang pagkilala sa mga natatanging pamahalaan na nagbibigay ng kontribusyon sa pagpapatupad ng mga programa ng DSWD para sa mga kababayan natin kasama sa 4P. Iba yung pagkalinga rin ng ating ibinibigay sa mga kababayang persons with disabilities or PWDs, na kung saan patuloy ang mga programang ibinibigay upang sila ay makalinga at umunlad, gaya ng free basic sign language training, pagbibigay ng mga assistive devices tulad ng wheelchairs, quad cane, form arm, eyeglasses at mga livelihood projects upang sila ay may pagkakakitaan. Ipinagmamalaki din ang mga Hironians na PWD na nakilahok sa province-wide Paralympics Games na kung saan nanalo ang mga PWD Hironians ng champion sa shot put, champion sa long jump, champion sa chess, first runner-up sa basketball, second runner-up sa luksong sako at third runner-up sa javelin throw. Serbisyong matatag na edukasyon. Hinigitan pang lalo ang pagbibigay ng mga pangangailangan ng mga mag-aaral sa Hirona. Sa kagustuhang makapagbigay ng kaligtasan at kaginhawaan sa mga mag-aaral umulan man o umaraw, ay ipinagawa ang shed mula Corazon C. Aquino High School papuntang Hirona North Central Elementary School hanggang Gabaldon Elementary School. Dagdag pa rito ang mga pasilidad na ipinagawa para sa mas maayos na pasilidad sa mga mag-aaral,
gaya ng pagpapagawa ng pavement sa Corazon C. Aquino High School, extension ng covered stage ng Gerona North Central Elementary School, pagpapagawa ng roofing sa Bawa Elementary School, rehabilitation ng school building ng Parsolingan Elementary School, school stage ng Sembrano Elementary School at ang pagpapagawa ng CR sa Bagon Elementary School. Hindi rin pinapabayaan ang pagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan ng mga estudyante, lalo pang hinigitan ang pagbibigay tulong sa pagre-repair ng mga classrooms, pagbili ng mga gamit pang eskwelahan, IT equipment at mga LED TV para sa mas advanced na pagtuturo. Kasama rin dito ang suporta at tulong na ibinibigay sa mga sports at academic activities ng ating mga mag-aaral. Pinupunuan din ng pamahalaang bayan ng Gerona ang kakulangan sa mga teachers. Sa taong ito ay kumuha ng additional 26 na teachers na nakatalaga sa iba't ibang mga eskwelahan. Taon-taon ay lalo pang dinadagdagan ang mga beneficiaries ng Uniform Educational Assistance Program na nakakatanggap ng regular na 6,000 allowance mula sa pamahalaang bayan ng Gerona. Sa ngayon ay mayroon ng 362 na high school at senior high schools at mga 294 na college na students na tinutulungan hanggang sila ay makagraduate. Bukod pa dito ay makatatanggap din sila ng book allowance na ibinibigay sa kanila ng regular. Bukod dito ay mayroon pang 139 estudyante na nabibigyan ng personal na educational assistance mula sa Ama ng Bayan ng Gerona. Isa sa mga ipinagmamalaking program ng Gerona ay ang GI Ride o Gerona Innovative Roving Interactive Instructional Materials for Learners with Diverse Educational Needs. Ito ay isang mobile school na kauna-unahan sa Pilipinas na dinisenyo para sa mag-aaral ng alternative learning system dito sa bayan ng Gerona. Ito ay naglalayong mailapit ang edukasyon sa ating mga out-of-school youth at mga homebound individuals with learning disabilities, learners in geographically isolated and disadvantaged areas, at para sa mga gustong mag-aral ngunit kulang sa pantustos sa pangtransportasyon. Katuwang ng pamahalaang Gerona, ang Tarlac State University, Department of Education at Department of Science and Technology sa programang ito. Serbisyong 24/7, laging handa. Batid ng pamahalaang Gerona na ang isa sa pinaka-importanteng responsibilidad ng bawat lokal na pamahalaan ay ang pagiging handa at alisto sa panahon ng sakuna, kalamidad at mga aksidente. Sa pagnanais na laging maging handa at listo sa tuwing may sakuna at kalamidad, ay pinabuti ng Municipal Disaster Risk Management Office ang kanilang paghahanda. Dahil dito, muli na namang nagawaran ang pamahalaang lokal ng Gerona ng pagkilala bilang isa sa compliant sa regional Gawad Kalasag at malugod na pinababatid na ang bayan ng Gerona ay isa sa mga napasama sa listahan ng mga pasado na kasama sa mga inassess sa National Gawad Kalasag Award. Dinagdagan pa ang mga kailangang equipment at mga sasakyang pang-rescue at mga ambulansya upang mas marami pa ang matulungan sa oras ng pangangailangan. Ang pagiging handa ng mga empleyado ng MDRRM ay nasukat sa kagaganap na 3rd Kalasag DRMM Response and Rescue Challenge sa buong probinsya ng Tarlac, na kung saan nakamit nila ang 3rd place sa overall LGU DRRMO category, 2nd place sa Quiz Bee category, at champion sa Basic Life Support with CPR category. Kasalukuyang ipinagagawa ang bagong 24/7 Operations Center ng MDDRM. Ito ay naglalayon na maging centralized ang pagmamonitor ng lahat ng CCTVs buong maghapon at magdamag. Kasama rin ito ay ang pagkakaroon ng mas maayos at mas mabilis na komunikasyon para sa agarang pagbibigay ng serbisyo sa nangangailangan. Serbisyong ligtas at seguridad para sa lahat. Masugid ding binabantayan ang seguridad at katahimikan ng ating bayan. Katulong dito ang mga kasamahan natin sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, lahat ng mga barangay councils at mga barangay peacekeeping action teams. Dahil sa support
suporta at pagtutulungan ng lahat ng sektor sa pangangalaga ng katahimikan ay muli na namang nagawaran ng pagkilala ang bayan ng Gerona na nakatanggap ng functional rating of 102% in the 2023 Provincial Peace and Order Council Audit. Nagawaran din ang bayan ng Gerona ng pagkilala bilang Performing LGU sa Anti-Drug Abuse Council Performance Award 2022. Dagdag pa nito ay ang high functional rating of 95% points in the 2023 Provincial Anti-Drug Abuse Council Audit. Tunay ngang ang pamahalaang bayan ng Gerona ay hindi nagpapabaya sa pagbabantay ng seguridad at katahimikan ng bayan. Tuloy-tuloy din ang pagbibigay ng suporta sa ating mga kapulisan at bumbero upang mas mapabilis pa ang kanilang pagresponde sa panahon ng pangangailangan. Serbisyong maunlad na ekonomiya. Puspusan din ang pagtulong sa mga naghahanap ng trabaho. Regular na isinasagawa ang mga recruitment activities at job fairs upang mas mabigyan ng pagkakataon ng mga Geronians na magkaroon ng pagkakataon na makapagtrabaho. Prioridad din ang pagbibigay ng mga libreng skills training program upang mas maging competitive ang bawat Geronians at makahanap ng mas maayos na trabaho at negosyo. Dagdag pa nito ang pagbibigay ng mga negosyo at kapital sa mga gustong magtayo ng maliit na business upang may dagdag pagkakitaan ang mga ito. Kasabay din ito ay ang pagbibigay ng emergency employment sa mga kababayan upang makatulong sa kanilang pangkabuhayan sa panahon ng kalamidad. Malaking suporta rin ang binibigay sa sektor ng agrikultura, lalong-lalo na sa mga magsasaka. Pinag-iigihan ang pagbibigay ng kaalaman sa kanila upang matutunan ang mga makabagong pamamaraan ng pagsasaka para mas dumami ang produksyon ng kanilang mga produkto. Puspusan din ang pagtuturo sa kanila ng iba't ibang mga skills training upang madagdagan ang kanilang kaalaman sa paggawa ng mga byproducts ng kanilang mga produkto upang makadagdag pa sa kanilang pagkakakitaan. Pinaigting din ang programang soil analysis upang matulungan ang mga magsasaka na malaman ang level ng nutrients ng kanilang lupa upang mas makaani pa ng mas masagana. Lubos din ang pag-iikot sa mga barangay upang maipatupad ang mass vaccination ng mga aso at pusa. Hinihikayat din ng mga kabataan na mag-umpisang maging mga young agri-entrepreneurs upang dumami ang mga kabataang matutong magnegosyo sa larangan ng agrikultura. Masusing inaasikaso rin ang patuloy na pamamahagi ng fertilizer voucher scheme, certified seeds at corn seed subsidy sa mga magsasaka. Patuloy ang pagpapagawa ng mga infrastruktura upang makapagbigay ng accessibility para makapagbigay ng mas mabilis na daloy ng ekonomiya. Unti-unting na ipapagawa ang mga barangay roads. Isa ang Gerona sa mga itinanghal na finalist sa Most Business-Friendly Municipalities sa buong Pilipinas noong 2022. Ito ay nangangahulugan na ang Gerona ay sinaalang-alang ang mabilis, maayos at tapat na pagbibigay ng serbisyo sa mga namumuhunan o mga business establishments sa bayan ng Gerona. Kasama na rin dito ay ang pagtulong sa mga negosyo upang sila ay lalong lumago. Ang paglago ng isang negosyo ay nangangahulugan ng mas maraming malilikom na buwis upang maidagdag sa mga kailangang programa at mas maraming job opportunities na nakalaan sa mga taga-Gerona. Formal na ring inilunsad ang Integrated Business Permit and Licensing System, Building Permit and Certificate of Occupancy o IBPLS-BPCO na kung saan ay maaari na mag-apply online ang mga kukuha ng building permit at Certificate of Occupancy. Dahil dito ay mas lalo nang mapapabilis at mapapadali ang pagkuha ng mga permits. Sa kagustuhang maging mas maayos at systematic pa ang pag-aayos ng mga serbisyo ng munisipyo ay ipinapatupad ang programang Advancing Technology, Advancing Governance, LGU Gerona and CCS Partner for ICT Governance and Development katuwang ang Tarlac State University. Kasama rin sa programang ito ay ang pagtuturo sa lahat ng mga empleyado sa makabagong sistema. Dahil dito, umasa sa mas mabilis, mas mabisa at tapat na pagbibigay ng serbisyong totoo.
Serbisyong matapat, mahusay at dekalidad para sa lahat. Kasabay ng pag-unlad ng ating bayan ay ang patuloy na mas maayos na serbisyo na ibinibigay ng mga empleyado ng munisipyo. Muli ay ginawaran ng pamahalaan ng Hirona ng ISO recertification sa quality management system nito noong June 2023. Ang isang sukatan nito ay ang taong-taong feedback satisfaction survey na kung saan ang 99% o ang 8,412 na mga kliyente ng munisipyo ay nasisiyahan sa kanilang naibigay na serbisyo. Isa itong patunay na napapanatili ng mga empleyado ang international standards sa lahat ng gawain at serbisyong ibinibigay. Ng Assessor's Office ng General Revision of Real Property Assessment, ang pagtaas ng value ng mga real properties ay nangangahulugan ng mas mataas na buwis upang lalong makapagbigay ng mas marami pang serbisyo para sa lahat. Din ito ay nabigyan ng pagkilala ang Human Resource Management Office ng munisipyo ng Regional Recognition in Achieving Maturity Level 2 sa sistema ng Learning and Development. Isa ring ipinagmamalaki ng bayan ng Hirona na sa 2 taong magkasunod ay nakamit ng Accounting Office ang 2022 AGAP Outstanding Office sa buong Pilipinas. Ito ay nangangahulugan na maayos ang pamamalakad at pagbantay ng Accounting Office patungkol sa usaping pananalapi at naaayon sa batas ang paggasta ng munisipyo ng Hirona. Mamayagpag ang munisipyo ng Hirona sa larangan ng maayos na financial management, na kung saan ang taong-taong nakukuha na opinyon sa pamamalakad ng Hirona ay unmodified COA opinion. Ito ay ang pinakamataas na opinyon na ibinigay ng COA na nangangahulugan na ang lahat ng transaksyon ng bayan ay nagagamit na naaayon sa batas. Dahil dito ay ginawaran din ng Philippine Association of Local Government Accounts Incorporated Excellence Award ang municipal accountant ng munisipyo na si Ginoong Lito Malegrito dahil sa kanyang mahusay na pagbabantay sa mga financial transactions ng bayan ng Hirona. Dagdag pa nito ay ang taas nooring ipinagmamalaki ng bayan na ang pamahalaan ng Hirona ay consistent na Seal of Good Local Governance Awardee sa pang-anim na taon bilang ito ay nangangahulugan na itinataguyod ang accountability sa paggamit ng pampublikong pondo sa pamamagitan ng paghatid ng pangunahing serbisyong tumutugon sa mga kailangan ng mamamayan. Sa mga susunod na taon ay gagawin pang doble ang paghahatid ng mas maayos na serbisyong totoo, gaya ng improvement ng Hirona Public Market, pagpapatayo ng warehouse facility, construction of commercial building at Amakalan, construction of circumferential road sa Barangay Abagon, Magaspak, Danso at San Antonio, construction of bypass road T-Plex to Katuray and T-Plex to Amakalan, construction of new public cemetery, construction of water system in 13 barangays, pagpapagawa ng small farm reservoir sa Western Barangays, solar power irrigation system, site development lot for new growth center. Hindi magsasawa at mapapagod para sa walang patid na pagbibigay serbisyo publiko. Alinsunod sa aking sinumpaang tungkulin, patuloy ang pag-abot sa ating dakilang mithiin para sa pagunlad ng bayan natin. Walang maiiwan sa bayan ng Hirona. Magkakasama nating tamasain ang serbisyong totoo na alay ko.